itong video ni Romualdez, sabi ko wala na. Talaga tapos na ito. Kaya kailangan mag-ingay ng Congress. Kailangan gamitin ng Congress yung pinaka walang kwentang armas nila. Sino? Si Trillanes. Kailangan nilang gamitin si Trillanes. Alam mo na kapag ang oposisyon or ang administrasyon ay wala ng kwenta kapag naniwala na sila sa aso. Alam mo na baliw ka kapag kinausap mo na yung aso ninyo. Pag yung tatay mo nakita mo, tay, asan ka? Pag nakita mo yung tatay mo kinakausap na yung manok, putang ina, baliw na yan. Baliw na yan, hindi mo na dapat pagkatiwalaan yan. Pag nakita mo yung kapatid mo nakikipag-usap na sa ipis, baliw na yan. Oo, kaya nga alam ko na yung administrasyon palubog na. Bakit? Kasi hinugot na nila yung kanilang secret weapon. Secret weapon na dapat sinikret na lang nila. Sino yan? Si Antonio Trillanes. Putang ina. 10 taon nang naninira yan. Walang nakikinig yan. Binansagan pa ng Congress yan. Kain-tae talaga Congress eh. Binansagan na nila yan na pambansang marites. Tapos ngayon ginagamit nila laban sa mga Duterte. Pag ginamit mo na, hinugot mo na yung Trillanes card, ibig sabihin, wala ka na. Dead end na. Wala na. Tapos na boxing. Kaya nga sinabi nila na ipapatawag si Trillanes sa Kongreso. Tawa ako ng tawa eh. Putang ina, mabuti yan. Ginamit nila si Madriaga, tapos ngayon gagamitin nila si Trillanes. Eh noon pa dinidebunk ang mga claim ni Trillanes na yan eh. Wala siyang sagot doon sa mga debunk, doon sa kanyang mga pinaninindigang mga gawa-gawang istorya. Kailangan bang patunayan ni Trillanes kung totoo yan o hindi? Hindi niya kailangan patunayan. Bakit? Kasi ang trabaho lang ni Trillanes magkalat ng chismis. Magkalat ng chismis, yun lang. Pag sinukol mo yan, ididimanda ka niyan. Yun lang ang ginagawa ng ulol na yan. At saka yun nga yung sinasabi ni Inday Sara na malaking pagkakamali ni Pangulong Duterte kasi hindi niya pinansin si Trillanes. Hindi niya pinansin si Trillanes. Sabi ko kung mamamatay tao talaga si Duterte, papapatay niya si Trillanes, ba't buhay na buhay yan? O ibig sabihin, walang kwentang tao yan si Trillanes na kung totoong mamamatay tao si Pangulong Duterte at pumapatay si Pangulong Duterte ng mga kriminal, mantakin mo, hindi siya nagsayang ng bala para kay Trillanes kasi wala talaga siyang kwentang tao. Tandaan niyo, walang kakwenta-kwenta yan si Trillanes na yan. O kaya nung hinugot nila yan, sabi ko tapos na boxing, mantakin mo, hinugot mo, walang kwenta. Kumbaga naglalaro kayo ng computer, Street Fighter, tapos ang binunot mo, putang ina yung walang kapangyarihan. Bobo itong mga congressman na ito. Bobo kayo, mga punyeta kayo. Bakit? Naniwala kayo kay Trillanes, hindi nga nanalo sa Caloocan yan. Hindi nanalo sa Caloocan yan, iilan lang ang kukumbinsihin niya para maniwala sa kanya. Walang naniwala sa kanya sa kakarampot na populasyon ng Caloocan. Tapos pinapanalangin ninyo na sa sinasabi ni Trillanes siya maniwala yung buong sanlibutan. Mga ulul. Walang maniniwala dyan. Noon pa, aso na ang tingin ng tao dyan eh. Oo, ang tingin ng tao kay Trillanes tae. 2016 hanggang ngayon yan pa rin ang hinaharp niya kasi yun lang talaga doon lang siya magaling. Paulit-ulit niyang sasabihin yan hanggang sa maniwala ka. Ikaw, naniniwala ka na ba? Kung naniniwala ka, tanga ka. Bobo ka. Pinag-aral ka ng magulang mo, pinalaki ka ng magulang mo, nakinig ka kay Trillanes, putang ina, pinutok ka na lang sana sa kumot. Sana ininuman ka na lang ng Cytotex. Sayang ang buhay mo. Naniwala ka sa walang kakwenta-kwentang tao, mas walang kwenta ka. O kaya ayan, ngayon nagkakagulo na sila. Away-away na sila. Si Bongbong Marcos nagpakalat na daw ng fake news. Fake news daw na si Saldico nahuli niya. Eh alam ni Romualdez eh. Pucha, nahuli si Saldico. Ilalaglag ako niyan. Ba't mo hinuli yan? Pinatakas nga natin yan tapos huhulihin mo. Kaya hinuhuli ni Marcos yung kunyari si Saldico para tumibay yung image na gusto niyang i-project na kung talagang ayaw kong masolve ito at sangkot ako, ba't ko ipapahuli si Saldico? Eh hindi naman totoong nahuli si Saldico eh. Eh dahil mga praning, putang ina sumisuyop eh. Humihigop. O ngayon, napraning ngayon to si Romualdez. Sabi niya, shit, nahuli na si Saldico. Tangina akong tinuturo niyan eh. Si Bongbong tinuturo niyan. Pucha, tapos ito pa si Rimulya, sinasampahan pa ng kaso. Etong mga kami, nila Chis Escudero, Diyos ko po, kaya gusto na sanang tumakas. Gusto nang tumakas. Putang ina, hindi tumakas. Pero alam nyo ba na tinanong namin si Egay Irice. Sabi namin, Egay, ito ba si Romualdez? Nakikita mo pa sa Congress? Matagal na daw niyang hindi nakikita. So baka palabas lang to ng magpinsan. Baka si Romualdez wala na dito yan. Nakita mo yung background niya? Nakita mo yung background ng ito? Papakita ko sa inyo O, ipapakita ko sa inyo yung ni Martin Araw sa inyong lahat. Ayan For a long time, I chose to remain silent. Bisit. I did Saglit so out lang. of respect. Dahil mo sinasabi. Tingnan mo yung background ng niya. Ano lang yun, ano yung background na yan? Hindi mang kortina yan. Parang green screen, blue screen, parang dingding na normal lang yan. Ang yaman nito. 12 bahay sa Forbes Park nito. Oo, maniwala ka. Nakita mo yung na yan, yung dingding na yan. Very yan. Walang, palagay ko, walang parte sa bahay nito na ganyan ang itsura ang dingding.
Wala ito sa bahay niya. Sigurado ako wala ito sa Pilipinas. Kasi kung nandoon sa opisina niya, may pangalan yung lamesa niya, tapos yung dingding niyan, may mga painting niyan. Bilyonaryong hype na yan eh. Bilyonaryo yan. Magkano lang ba ang pera niyan noon? 500 million lang, naging 3.5 billion. Saan galing yan? So, dito makikita mo na parang wala na siya sa Pilipinas dito. Hindi ko sinasabing wala na siya sa Pilipinas, pero parang wala na sa Pilipinas. Palabas lang nila magpinsan yan. Pero nag-aaway na yan silang dalawa. At naku po, maglalaglagan na yan. O maririnig nyo dito, alam ko naman narinig nyo na to, pero maganda mahimay-himay natin. Bawat sasabihin niya dito para talagang maintindihan ninyo kasi English eh. Tanga kasi mag-Tagalog to, bobo to eh. O kaya nag-English. O pero tingnan mo itsura, putang payat na. O ayan na, the day of reckoning is coming. Oo, kita ninyo. Paano ba nagsimula ang lahat ng ito? Bibigyan ko lang kayo ng grabe ang haba ng intro. Hindi intro to, content na to. Pero dahil nga napaka tarantado natin. Kaya ang dami natin lagi sinasabi, wala naman kayo makikita ang ganyang vlogger. Mga ibang vlogger dyan, play ng video. Wala namang, kasi hindi na nagsasalita, para lang. Dito, puros, pinuntahan nyo itong channel na to, hindi dahil sa mga pinakikita ko, kundi dahil sa akin. Oo, ngayon mga bossing. Yang dalawang ulol na yan, yung magpinsan na yan, mga bossing, sabi ko sa inyo, ano na yan, nag-aagawan na yan sila kung sino ang masasalba. Kasi, dalawa talaga silang most guilty. Dalawa yan sila. Oo, sabi ko kasi, kambal tuko yan. Sa ibang lang yan, matris lang yan binuo, pero isang lahi ng magnanakaw lang ang similya na bumuo dyan. So, nung lumabas yan, putang ina, kambal ng tadhana yan sa pagnanakaw talaga. Kaya ngayon, nag-uunahan sila, sino sa atin dalawa ang not guilty. Pucha, ako yun. Hindi, ulol, ako yun. Ngayon, silang dalawa na yung nagkakagatan, mga boss. Oh, ito si Romualdez. Sigurado ba kayo na nandirito pa to? Nakikita nyo pa ba to? Oh, nakita nyo ba sa Alimol nung nakaraan yan? Hindi natin alam. Pwedeng pinasasakay lang tayo ng mga gago na yan. Kunyari nag-aaway sila. O para hindi natin mapansin. Uta si Panpilo Lacson, hindi na nag-iimbestiga. At ang dami ng mga kabulastugan nangyayari ngayon. O eto, pero dahil nandito na rin tayo, tignan niyo yung background ni Romualdez ha. O ayan yung background niya, pucha yan. Wala dito sa Pilipinas yan, sa tingin ko baka nasa Mars na yan eh. Palagi ko nasa Pluto na yan. Hindi nyo na mahahabol yan. Hindi nyo na makikita yan. Si Ombudsman, maniwala ka. May sarili man jet ito. Pucha, pwede naman tumakas ito kung talagang tatakas ito. Oh, sino ba ang personal na nagpasa kay Bojidi nung kanyang leave request? Mga tao na lang niya. Kaya sabi ko nga sa inyo. Kasi nga tinanong namin si Rizzy, nakikita niyo pa ba? Matagal na daw niyang hindi nakikita. Pag tinignan daw niya sa attendance, nandoon. Pero hindi daw niya nakikita. O ngayon, panoorin natin kung paano maglaglagan itong dalawang ulol na magpinsan na ito. Oh, play. Respect for the legal process. For a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. Ulul, respect sa legal process. Gago, walang legal process. Oh, legal process, tarantado. Ibabalik ko sa iyo lahat ng sinasabi mo, tarantado ka ha. Anong legal process na sinasabi mo? Inimpeach nyo nga si Inday Sara nung nakaraan Congress, ikaw ang Speaker of the House, pukin ng ina ka. Hindi nga kayo dumaan sa tamang proseso, kaya nga pinulis kayo ng Supreme Court. Anong respect sa legal process, ulul? Walang legal process sa inyo. Ang legal process, si Franz Castro, convicted, convicted child abuser. Hindi nyo tinanggal sa Congress, hindi mo tinanggal sa Congress, tarantado ka. Anong sinasabi mong meron kang respeto sa legal na proseso? Si Arnie Tevez, mga bossing, congressman, ibinoto ng kanyang distrito. Anong ginawa ninyo? Dahil lang nagbubudots-budots, tinanggal ninyo. Tapos etong si Franz Castro, guilty sa korte sa kaso ng child abuse. Tapos hindi nyo tinanggal. Mga ulul, sinasabi mong respeto, wala kang respeto. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. Gago. Tinatry mo na yung ninakaw mong pera sa mga kababayan natin, tinatry mo na paandarin. Nagbayad ka ng vlogger. Sinabi ni sinabi ni Makagago yun eh. Na ikaw nagbabayad sa kanya. Sinabi nung isa pang vlogger na ikaw ang nagbabayad sa kanila eh. Sa mga artista, kay Sian Gasa, kay Rendon Labador, na yung mga bobo naman sa politika. Pero ang hilig pumapasok sa politika, pati yung mga rapper, ulul ka. Si Boss Toyo, hindi ba tao mo yan? Si Boss Toyo, tao mo daw yan. Siya daw ang middleman ng mga vlogger na binabayaran mo para banatan si Inday Sara nung nasa Department of Education pa siya. Anong pinagsasasabi mo? Nanahimik ka kasi meron kang mga binayaran na mga tao na kumilos para sa'yo. May binayaran kang mga tao na gumawa ng mga propaganda mo. Bobo yung mga binayaran mo eh.
Anga yung mga binayaran mo, hindi ka nila kayang pabanguhin kasi mas mabantot ka pa sa tae. O kaya naging tahimik ka kasi nga may gumagawa nun para sa'yo. Bobo ka naman eh. Paano mo ipagtatanggol sarili mo? Less talk, less mistake ka. Kaya lang, nagano ka, activate ka ng mga tao na magiging tagapagtanggol mo. Nye, yung sinasabi mo. I did so because I believed that if I cooperated fully, submitted myself to the proper authorities, and answered every question asked of me, the truth would eventually speak for itself. But there comes a point when silence is no longer prudence. My silence has been abused and weaponized to build a narrative that is false, twisted, and unfair. Anong false, twisted, and unfair? Paano false, twisted, and unfair yung pinagsasabi mo? Ha? GAA 2025. Corrupt. Corrupt yung GAA 2025. Tapos nung tiningnan daw ng mga congressman, mas corrupt yung 2024. Ikaw ng Speaker of the House. Ganito ang budget procedure ha. Ganito ang budget procedure. Magsasabi ang presidente. Kung magkano yung lalaruin na budget para sa susunod na taon. Diba sinabi niya 6 trillion. 6 trillion. O ngayon, sasabihin niya ngayon dito sa Congress, eto budget natin. Gagawa ang presidente ng kanyang ng presidential budget. Yung NEP, gagawin niya yan. Ipapasa yan dyan sa mga congressman. Tapos yung congressman ang mag-a-allocate ng mga budget sa mga ahensya ng pinsan niyang ulul. Si Bongbong ang magsasabi kung magkano ang presyo, pero sila, mga congressman, ang maglalagay ng pera na yan sa kanya-kanyang mga ahensya na ayon sa gusto nila. Kung gusto nilang ilagay yung pinakamalaking budget sa Department of Education, yun ang dapat nasa batas eh. Pinakamalaking budget dapat nilalagay sa edukasyon eh. Yun ang makikinabang ng husto. Sila ang nagsasabi kung sino ang makikinabang ng husto doon sa budget na isiniset ng presidente. Kongreso po yan. Siyempre, sino bang leader ng Kongreso? Siya. Sino ang naglalagay ng mga, nag-a-appoint ng mga tao dyan sa Kongreso? Siya rin. Dahil majority kanya. So, ang gagawin niya, siya maglalagay. Ako maglalagay sa DPWH. Ilang taon na eh. 2022, 2023 pa lang yata, mataas na ang budget ng DPWH. Nasa batas, dapat DepEd ang pinakamataas na budget na makukuha. So bakit mo pinapayagan ikaw mismo na mataas ang budget ng DPWH? Kasi nga nanakawin niyo yung pera. Kasi nga si Bernardo, si Alcantara, sinabihan na kayo, lagyan nyo kami ng malaking pera, mas malaking pera ang makikickback nyo. Bakit? Kung dati 10 proyekto lang yung kinikickbackan natin, gagawin nating 100. Basta ilagay mo sa akin yung karamihan ng mga budget na sinasabi ng Pangulo na yan. So, ulul, wag mo sabihin na wala kang kasalanan. Kongreso ang nagbabalangkas. Kayo nga ang may power of the purse. Wala ang power of the purse sa Senado. Pag naglagay kayo ng mga budget, pupunta yan sa Senado, tapos i-review lang ng Senado yan. I-review lang ng Senado yan kung alin yung mga aaprubahan nila, alin yung hindi. Ang problema, putik yan. Nagkakaroon na ng mga kotsabahan. Kaya nagsimula sa inyo yan. Anong pinagsasabi mo, wala kang alam? So let me be clear. I will not keep quiet anymore. I will face this head-on. Mabuti pa. Para malaman natin pare-pareho kung yung balaki ng tenga mo may silbi. And I will speak with facts because the truth deserves to be heard. Today, I'm taking this opportunity to speak directly to the Filipino people. From the start of this controversy, I have been cooperative. I personally appeared before the proper authorities. Appeared, gago. Nag-appear ka lang. Inapiran mo lang sila eh. Appear. Tapos umuwi ka na. Oo, umuwi ka na. Nag-appear ka doon. Tinanong ka, may kinalaman ka ba? Wala. Okay, tapos na. Appear, gago. Sinasabi nito. I voluntarily submitted my affidavit to the ICI. I provided the information and documents asked of me. I did not hide. I did not run. I did not evade scrutiny. I faced it head-on within the proper channel because I know there is no evidence that proves I committed plunder, conspiracy to commit plunder, or any similar offense that the Ombudsman may be contemplating against me. Ano mo naman? Napaka-ano mo naman, linis mo naman. Eto Si Boying Rimulya, hindi yan karapat-dapat na maging ombudsman sa Pilipinas dahil napakaraming kaso, reklamo at pang-aabusong ginawa niyan nung siya ay Department of Justice. Nanalo siya at pinili siya ng presidente na pinsan niya. So ibig sabihin, kung yung ombudsman na ang naglagay ay yung presidente ay contemplating of ilaglag ito si Romualdez, wala na magagawa si Boying eh. Wala na talaga. Tali ang kamay ni Boying eh. Wala na siyang choice. But kasuhan, etong
mga yang nasa Senado, yung pinuno ng Senado, pinuno ng Kongreso. Pero sabi ko nga, kung pinuno ng Senado, pinuno ng Kongreso, well, ano man yan, nasa jurisdiction man yan ng ombudsman. Kaya hindi niya pwedeng sampahan etong presidente natin. Oo, kaya ngayon hindi kasama si presidente rito. Pero alam naman natin, you will not bite the hand that feeds you. Oo, si Remulla, pinapalamon siya ni Marcos. So syempre hindi niya kakagatin sa ngayon. Sa ngayon, depende kung sino yung galante. Ngayon, pinsan, kasi kung ako si Bongbong, pipigilan ko 'yan. Hindi ba magkakutsaba tayo pipigilan ko 'yan. Kaya lang sabi siguro kay Bongbong, sir, wala talaga Wala tayong maisisisi, hindi natin 'to maipapasok sa mga Duterte. Hindi natin 'to maipapasok sa mga Duterte. Bakit? Maagang umalis si Inday Sara sa atin Pwede man sana. Kung si Inday Sara pa rin ang vice presidente mo, pwede nating ituro si Inday nag-utos kaya lang matalino si Inday. Sabi ni Inday, putang ina nitong mga magnanakaw to, alis na ako dito. Maagang jump ship si Inday. Ngayon, wala silang maisip kung kanino isisisi ito. Kasi kahit kanino mo isisi, uuwi pa rin kay presidente. Nanghihingi lang naman ang mga tao ng big fish. Yun lang naman ang hinihingi natin. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, bakit napipressure si Bongbong ngayon? Bakit napipressure si Martin Romualdez ngayon? Dahil sa atin. Dahil ba sa mainstream media? Hindi, kakampil na mainstream media. May-ari ng bilyonaryo daw yan Tapos, part ng ABS-CBN, siya rin daw may-ari so, maraming maraming mga media, marami pang mga vlogger ito. Pero dahil mas marami tayo at mas masakit yung mga sinasabi at mas makatotohanan yung mga sinasabi natin, sakit na sakit sila. So ngayon, ako si Bongbong Marcos, alam ko na ako sa akin uuwi yan. Kasi katulad nung nangyari kay Pangulong Duterte, yung mga polis ang pumatay sa mga sa war on drugs, let's assume na talagang may patayan, na si mga polis ang pumatay, pero tingnan mo sino ang nanagot. Si Pangulong Duterte nandoon sa ICC. So hindi nila pwedeng sabihin na labas ako diyan. Samantalang kay Pangulong Duterte yun ang naratibo nila. Ikaw ang nag-utos Ikaw ang nag-activate noong war on drugs So lahat ng mga namatay dito sa war on drugs ng hindi karapat-dapat, pananagutan mo yan, presidente ka Sinabi naman ni Pangulo yun, pananagutan ko talaga. Presidente ako Kung pumalpak yung war on drugs ko, ako niyan, pananagutan ko yan. Kung hindi pumalpak, okay. So ganun din dito kay Bongbong Marcos. Kung ano man ang nangyayari sa administrasyon niya, hindi niya pwedeng sabihin na wala siyang pananagutan. Siya nga ang pinuno Siya ang pangulo Siya ang may control ng lahat ng bagay. Meron siyang veto power. Pwede niyang hindi pirmahan yung budget kung talagang nag-aaral siya. Kung talagang nagbabasa siya, pwede niyang pirmahan. Pero hindi Kaya alam ni Bongbong, sa kanya uuwi lahat ito. Kaya ang ginagawa ni Bongbong, dahil nang hihingi yung tao ng big fish, hindi naman sila magsasakripisyo ng mga tao kung hindi sila nasasaktan sa atin Dahil mas marami tayo na nang hihingi ng big fish at malapit na yung eleksyon, mga bossing. Tinatry ni Bongbong na yung mga kasapakat niya rito. Ako naniniwala na si Bongbong nung una gustong maglingkod. Kaya lang nagulat siya nung makita niya na sobrang laki pala ng pera na pwede nilang kulimbatin. Na-activate ngayon yung natutulog na magnanakaw na lahi sa utak niya, nagising ngayon. Inalok nito, palagay ko inalok nito sa kanya yung scam ng DPWH. At sinabi palagay ko nung presidente na basta wala lang basta wala lang aberya sige, bahala na kayo diyan. Pipirma lang ako ng pipirma. Kaya ngayon, feeling ni Bongbong, dahil hindi naman siya ang nag-arkitekto talaga noong pagnanakaw na yan, ang totoong nagkaroon ng connivance dyan, DPWH at saka ito, tsaka si Zaldico, si BBM, inano na lang nila, kumbaga inaning nila, kung ikaw, addict ka, saan ka nila aaningin? Sa drugs. Sir, ang laki ng kikitain natin. Paano yun? Walang proyekto. Okay lang. Bawi tayo sa huling 2 taon. Pero itong una natin, bawiin na natin kasi para meron kang ganun pang higo. Palagay ko ganun ang usapan Pero malamang mali ako. Hindi totoo siguro yan. Naisip ko lang. Gumagawa lang ako ng istorya. So, ayan yan. Alam ni Bongbong na sa kanya yan Sa kanya uuwi yan. Kaya ngayon, ito si Romualdez. Ito si Romualdez ang inilalaglag niya sa tulong ni Zaldico na kahit hindi niya naman nahuli, sinabi niya na nahuli. Kasi palagay ko, si Bongbong Marcos, tinatry niya na ito si Zaldico makipag-usap sa kanya para pag uwi dito sa Pilipinas, kung magtitiwala si Zaldico sasabihin niyan, Zaldico, alam na nila kung nasa si Zaldico kasi sila nagpatakas dyan
O kaya nga nagagalit ito si Romualdez at gusto na rin tumakas kasi nakikita niya yung pinsan niya parang pauuwiin dito sa Pilipinas. Pag umuwi yan, ituturo siya. So ngayon, ito si Bongbong dahil siya yung mas may kapangyarihan. Siguro nahanap niya na si Zaldi, nagkaroon na siya ng avenue, pinapangakuan na siguro niya si Zaldi ko. Sinasabi siguro niya, Zaldi, pauuwiin kita. Pag uwi mo, si Romualdez lang ang ituturo mo, hindi ako Si Romualdez lang. Oo, si Romualdez lang. Tapos mamadaliin natin. Ikaw ngayon ang least guilty. Ikaw ngayon ang papaboran ng ombudsman, gagawin kang state witness. Tapos ilalaglag natin tong malaking tenga na to. O, syempre tatanungin nila, paano hindi naman nagre-release ng budget ito si Tenga. O, wag ka mag-alala. Palalabasin ko na si Pangandaman gumagawa siya ng na si Pangandaman kasabwat dito, nagre-release siya ng pera na hindi ko alam. Yun yung pinalalabas nilang naratibo ngayon. So ngayon si Zaldico, syempre, na siya, push na siya to the wall. Kapit na sa patalim yan. O ganun din naman ang kahihinatnan, kakatayin din naman siya ng mamamayang Pilipino. Magtitiwala na siya kay Bongbong. Ilalaglag na lang niya ito si Romualdez. Kaya dahil nakikita ni Romualdez yung playbook, kasi yung playbook na yan, playbook nila yan Oo, silang dalawang may playbook niya. Ngayon ginagamit na ni Bongbong yung playbook sa kanya. Tapos na kay Bongbong ang police, na kay Bongbong NBI, na kay Bongbong ang ombudsman. Tapos yung iba pang mga korte pwedeng naiimpluwensyahan pa siya. Ito si Romualdez, mukha siyang tanga. Kaya gusto na lang niyan tumakas, hindi pinatakas. Eto na, humahalhal na. Utangin na ninyo magpinsang kayo, salot kayo sa Pilipinas. And because I have nothing to hide, I am today authorizing the immediate public release of the affidavit I submitted, together with all supporting information so that the Filipino people can judge for themselves who has been transparent and who is simply being politically targeted. Now let us address... Politically targeted? How can you be a target politically? Bongbong is your cousin. Pinakamalaki kayong partido ngayon dyan sa Kongreso. Wala kayong kalaban, super majority kayo hanggang sa Senado. Paano kang magiging subject ng political attack? Tarantado, gawain mo yan Gawain mo yan. Pinulitika mo si Inday Sara Walang hiya ka. Tapos ngayon gagamitin mo, nagpapaawa ka sa taong bayan na biktima ka. Tanga. Sabi nga nila, what goes around comes around. Gawain mo yan. So kung ano yung ginagawa mo kay Inday Sara, ginagawa sa'yo ngayon. Bakit? Traidor ang lahi nyo. Sino ka ba? Inupo ng mga Duterte si Pangulong Marcos sa Malacanang. Ipinalibing pa yung tatay. Tinraidor, ikaw pa. Kaya nga ito nga sasabihin ko, ikaw Pangandaman, ikaw Bersamin Lucas at saka yung Bersamin na bata, humanda kayo. Wala kayo sa mga Marcos. Ano lang kayo, ipis lang kayo sa mga Marcos. Kung yung mga Duterte na nakatulong sa kanila ng malaki, hinayop nila. Kung ito, pinsan nila, nilalaglag nila, kayo pa. O dalawa lang yan, ilaglag kayo o patayin kayo. Kaya siguraduhin nyo, kayong mga sangkot dito, gumawa na kayo ng mga video nyo. Kasi kapag ginawa nyo yung video nyo at namatay kayo, dead man's declaration yan. Matindi ang matindi ang weight niyan pagdating sa korte. Kaya gumawa na kayo. Kasi kung wala kayong ginawa pa, nalaman nila wala kayong ginawa, maniwala kayo, bukas bangkay na kayo. Oo, kaya mag-ingat kayo. Itong ang dalawa, nagtatraidura, nagsasaksakan na, kayo pa kaya. The most absurd accusation of all, that I am supposedly the mastermind of this corruption scheme. How? Tayo napigilan siya Kinat pa. O siguro nung sinabi niya, I am the mastermind of this scheme, kumulog ng malakas. Boom! Kumulog siguro, kaya kinat nila. Oo, kasi putya, napakasinungaling nito. O kaya ganyan. O, hindi daw siya ang mastermind. Sino? Kung hindi ikaw ang mastermind, sino? Si Pangulong Duterte. Nangyari yun nakawan 2024, 2023, 2024, 2025. So kung hindi ikaw ang mastermind, sino? Ang kapitbahay nyo? Gago, sino maniniwala sa'yo? Ang hierarchy, ikaw, presidente, tapos Supreme Court Justice, tapos Senate President, tapos Congress. Kasi si Inday Sara nandoon siya sa executive. So apat kayo na makapangyarihan sa Pilipinas, co-equal ang kapangyarihan ninyo. Presidente, Supreme Court, Congress, Senate. Apat lang kayo. So sino sa inyo? Negative ang Supreme Court. Kasi ang Supreme Court, ano man yan? Judicial man yan. So Congress, Senate, and ano lang yan? And executive, which is the President.
So tatlo lang kayo. Magkakaparehas kayo ng kapangyarihan tatlo eh. Paano mo sasabihin na wala kang wala na hindi ikaw mastermind? Equal nga kayo eh. Magkakaparehas kayo halos ng kapangyarihan, meron kayong autonomy. Kaya nga kayo equal body, judiciary, executive at saka legislative. Kayo legislative, kayo ng Senate eh. Paano mo sasabihin na hindi ka guilty dito? Kanino natin sisisi to? Sa konsihal ng ng Timbuktu? Gago. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa